Ma'am Girly, ano ho, bakit ho ninyo tinututulan yung sinasabi po ng hukuman ng isa sa mga judges at may hawak po ng Mm. kaso dito sa Quezon City na isa na lamang sa halip na 35 kaso ng dingbaksya. Bakit po? Kasi po sir, kaya po namin tinututulan ang inilabas ni Judge Betik sa kadahilanan po na hindi po niya dapat pag-isahin ang kaso naming lahat. Kasi po unang-una, magkakaiba po kami ng lugar, Mm-mm. magkakaiba po ng taon ang pagbakuna sa aming mga anak, magkaibang bata po ito at hindi po ito sabay-sabay na namatay at hindi din po sabay-sabay na nagkasakit at higit po sa lahat, hindi po pare-pareho ang kanilang cause of death. Maaaring sila ay nabakunahan sa isang mass vaccination pero ang punto po doon is magkakaiba po sila ng araw, taon at buwan ng kanilang pagbabakuna at magkaibang bata at magkaibang sakit po ang dinanas ng bawat bata po. Mhm. Kaya hindi kami pumapayag bilang mga magulang na sa inilabas ni Judge Betik na gawing isa ang 35 case kasama po doon ng aking anak at yan po ay aming tinututulan Mm. sapagkat masakit po sa amin ang naging desisyon po na yan dahil parang mawawalang silbi po ang buhay ng ibang bata po kasi napakagaan na po na parusa noon at napakagaan na po na kaso. Mhm. Kung yun po ay magtutuloy-tuloy po. Opo. Kayo pong 35 mga magulang na nagsampa po, lahat po kayo tutol na pag-isahin. Opo sir, kami po lahat. Oo. Kami pong 167 po. At 167. Oh. yes po, 167 at saka dalawang survivor po. Kami po lahat tutol Mhm. dito sa desisyon ng judge na pag-isahin po ang 35 cases. Isa po doon ang aking anak. Isa sa sinasabi po ninyo na biktima ay yung anak. Ano po nangyari po sa anak ko ninyo, Ma'am Girly? Ang akin pong anak ay naputukan ng ugat sa utak, Oo. dumanas po ng pagkabulag, Mhm. dumanas po na hindi siya nagsasalita at makakita. Mhm. Bagaman siya po ay naka-survive, hanggang ngayon po ay pabalik-balik sa ospital ang aking anak tuwing inaatake at ang sabi po ng doktor, kailangan siyang i-monitor within 10 years. Oo. Pagka dating ng 10 years at walang seizure, doon lang po mag-uumpisang bawasan ang kanyang gamot. Pero sa tuwing siya mangingisay, naririnig ko po sabi ng bata na pagod na siya, gusto niya na rin mamatay, gusto niya na magpahinga. Dumadating po sa point na ganun kaya napakasakit po sa akin bilang magulang na Oo. parang mababaliwala yung buhay po ng aking anak. Lalo na't 5 taon na pong lumalaban ng aking anak sa kanyang sakit po. Opo, may 5 years na po ang yung anak na lumalaban. Ibig sabihin, ako, may mahaba-haba pa yung 5 taon nabubunuin. After 5 years, kamo unti-unti pang babawasan lamang po yung gastos. Magkano po yung gastos at gaano katagal po ang yung alalay o tulong ng pamahalaan dito? Simula ba hanggang ngayon tinutulungan kayo ng gobyerno o ng Department of Health dito po sa pagpapagamot sa anak ko ninyo, ma'am? Sa ngayon po sir, sinusulo ko po tuwing madadala sa doktor yung anak ko at Mm. may mga pagkakataon po na yung anak ko po ay sinusulo ko din po yung gamot niya at ang gamot po niya ay 2,000 isang buwan. Sa maintenance pa lang po yun, hindi Mm. pa po kasama doon yung mga ibang medical expenses, medical Mm. medicine, hindi pa po kasama doon yung iba. Kasi hindi na po kami minomonitor ng DOH gaya ng ginagawa nila nung pumutok po ang dingbaksya. Ngayon po parang iniwan na kami sa ere. Ganoon. Ang alam ko, tuloy-tuloy yung pagtulong diyan ng Department of Health. Habang ginagamot ang inyong mga anak. Kaya ibig sabihin, ngayon binitawan na kayo ng DOH. Kailan pa po kayo binitawan ng tulong ng DOH o hindi na tumulong ang DOH? Siguro magwa 1 year na po 1 year yata na. siguro sir. Kasi dati kasi kami pong mga Mm. admin ng samahan, Mm. kami po yung pumupunta at nakikiusap, tumatawag sa mga regional director dati Mm. kapag kami mga batang nangangailangan ng gamot. So far sir, after po nung pumutok yung pandemic, halos nagsulo na po yung mga magulang kanya-kanyang diskarte po. Mm. Kasi po yung ang hirap na po humingi minsan ng gamot. Minsan makakahingi ka ng gamot, lipas na yung kailangan ng bata. So minsan
kaysa antayin mo, kikilos ka. Oo, Tsaka tama. hindi na po siya ganun katulad talaga dati sir, na kapag ka nanghingi kami ng gamot is meron. Ngayon, kailangan pang, ang dami mo pang prosesong pagdadaanan. So, ang mga anak po namin, katulad ng anak ko, hindi siya pwedeng madili kahit isang inom. Kasi Hmm. pag hindi siya nakainom, aatakihin siya. So, pag walang binigay, so wala kang choice po. Opo. Ikaw mismo bibili, napakamahal po ng gamot ng anak ko po. Opo, Ma'am Girlie, ano ho, sabi ho ninyo kanina na minsan sasabi po ng anak ho ninyo na pagod na pa po ako at gusto ko nang mamahinga. Ano po Oh, ang nangyayari sa kanya pag halimbawa hindi siya o pag inaatake siya? hello po. Oh, ano ang nangyayari, Ma'am Girlie, doon sa anak ho ninyo pag inaatake? Kasi sabi ho ninyo kanina na yung anak ho ninyo Opo. ay nagsasabi na gusto nang mamahinga, pagod na. Ano po ang nangyayari sa kanya, Ma'am? Nangingisay po siya, Na, sir. Naniniga siya. Tapos, after nun, kailangan lang siyang i-monitor na hindi siya lumagpas sa oras kasi pwede siyang maubusan ng oxygen sa utak kasi brain damage po siya. Oy. So, kapag ka ganun, ilang oras siyang nakakatulog. Tapos, parang, pagod siya pagkatapos ng atake po. Tapos Ade, yun, pagka ganun, may mga times talaga na sinasabi niya, pagod na ako, ayoko na, para sana mamatay na lang ako, gusto ko na magpahinga. May mga pagkakataon po na ganun yung anak ko po. kawawa naman. Ano, yung anak ho ninyo ngayon hindi na nakapag-aral. Wala na. Nag-aaral po siya, Nag-aaral, sir, sa tulong very ng good. gamot po. Yes po. Kaya Nakakapag... lang yun nga po, ang dami pong limitasyon. Oho, Hindi oo. siya pwedeng sumali sa mga Mga, basketball sa school, mga oo. activity na pwede siyang madisgrasya kasi hindi po siya pwedeng mauntog, hindi siya pwedeng mabagok. So, Oo, oo. nakakapag-aral siya, sir, pero Very good. kumbaga limitado. So, Mhm. isa po yun sa pinoproblema ng bata kasi 15 years old na po siya. Hindi nakikita niya mga classmate niya, nag-i-enjoy. Tapos siya, hindi niya yun magawa. So, isa yun sa nagpapasuffer po dun sa bata, sir. Oho. Medyo matagal-tagal pa pong gamutan po yan. Ano ho, mga 5 taon pa. Yes, Kumusta sir, po? pero pwedeng maging lifetime po. Depende sa Depende reaksyon sa... ng katawan ng bata. Ganon. Yes po, sir. Wag naman sana na lifetime. Ano ho. Sabihin na natin na kung ipagkakaloob ng itaas 5 years. Ano pong tulong na ginagawa naman ng PhilHealth? Kasi alam kong ang PhilHealth ay isa yan sa mga maaring tumutok dyan. Ako, sir, ako bilang magulang ni Mark at saka isa din po kami sa mga tumitingin sa mga katulad din po niya na hanggang ngayon lumalaban. May GC po kasi kami, sir, ng mga injured. Diling talaga namin, sir, ng free medical assistance. Yun po ang Oo. pinaka-importante, free laboratory, free medical assistance, Mm. libreng medisina. Kasi, sir, sa loob po ng 5 taon, said po talaga ang mga magulang, lalo na po may Mm. mga bata kami binabantayan, sir, na binibiyak na ang ulo, chinecheck ang ulo. May mga ganun po kami bata. May mga bata kami binabantayan na hindi na nakakalakad. Mm. May mga bata po kaming binabantayan na ganun. So hiling namin talaga, sir, kung sakali, free medical assistance, free Opo. laboratory, at saka libreng gamot, sir. Hindi naman siguro masama yung hiling ninyo. Siguro dapat lang naman talaga alalayan na tulungan kayo ng pamahalaan. Anong pangalan ng Opo, anak sir. nyo, Ma'am Girlie? Mark Joseph Mark. Estandarte po. Okay. Si Mark po ba, kumusta po ang pangangatawan niya? Tung titingnan siya physically, parang wala namang sakit, ganon. Kung, Oh, kung hindi mo siya kilala, sir, matitignan mo siya as okay. Pero kung okay, kilala oh. mo siya, makikita mo po yung difference ng bata. The way siya magsalita, the way siya Oh, maglakad, mm-mm, yung behavior. mhm, Talaga, sir, ibang-iba. mhm. Kahit sulat kamay niya, sir, nagbago. Ganun. Okay. Yung mga kasamahan mo sa GC ninyo, kumusta po? Ano po yung mga kwento, pakikwento lamang po kung sakasakali kung po pwede. Ano po yung mga nararanasan po nila? Sa mga buhay, sir, Oo, kagaya sa po mga ng buhay. sinasabi ko, siyempre, nasasaktan din yung mga magulang, lalo na dito sa Mhm. issue na pag-resign. Kasi yung may mga bata po kami, sir, na lumalaban pa hanggang ngayon. Mm. So, lalo na yung mga kapag kinukulang sa medical expenses yung mga magulang, minsan yung magulang na minsan ang gustong sumuko, no, sa Mm. Mm. kinakaharap. Kasi Mm. ako, sir, personally, ako parang sinisisi ko talaga sarili ko sa nangyari sa anak ko. So,
ginagawa ko lahat ng paraan. Bakit Kumbaga, bakit ba naman sinisisi sarili mo, Ma'am Girlie? sir, kasi kung hindi ko po dinala sa center yung anak ko, kung hindi po ako Oo. nainganyo doon sa salitang Mm. pabakunahan nyo ang anak nyo kasi maliligtas sa dengue yan at mahal yan sa private na clinic, 5,000 yan per shot. So Mm. kung hindi ko po, pina-absent ko pa po kasi yan sir kung hindi ko po yan dinala, hindi po yun mangyayari. So parang bukod po sir Oo. sa gasto sa ospital, sa paghihirap, yung dala-dala mo sa puso mo na ikaw ang dahilan bakit siya ganyan. Yun ang mas mabigat talaga sir, kaya ginagawa naming mga magulang Mhm. sa buhay man o patay ang anak, injured man o buhay, Mm. ginagawa namin ang lahat ng panawagan, pakiusap na Mm. sana dinggin ng patas po ang aming kaso. Yun lang naman sir patas na pagdinig lang para sa hustisya sa mga bata kasi bata to sir Mm. Sa palagay ho ninyo, pagka kinonsolidate, from 35 cases, gawin na lang isa na para pagsama-samahin yung kaso para isang pagdinig na lang, Opo sir. sa palagay ho ninyo, hindi ho kayo mabibigyan ng hustisya? Ano po sir, hindi po ano? Hindi po kayo mabibigyan ng tamang hustisya kung sakasakali Sir, magkaroon ng isa na lamang na kaso. opo sir, kasi pag kinonsolidate po nila ang kaso, isang bata lang po yun ang mabibigyan ng hustisya. What if yung kahit sabihin mo lahat sila sir, magiging testigo na lang yung iba. Pero Mhm. sir, paano yung mga batang namatay in different time, different na taon, different na Mm. buwan? Kumbaga, paano yung 167 kami sir? Na, yung kasi kay Judge Bautista nakalusot na yung 8 Paano bakit kaming 35? At saka may ruling na po ang Supreme Court diyan, may guidelines na naibinigay na ah bawat isa kailangan mabigyan ng isang kaso. Kasi sir, kapag pinagsama po yun, wala na po kaming ilalaban pa. Pag, Mm. pag nahatulan sila, isang case na lang. Parang binaliwala yung buhay po ng 166 sa amin. Yung isa lang po ang mabibigyan ng hustisya. Napaka-unfair po nun at hindi po talaga patas nun. At saka kahit mahatulan sila, sir, hindi yun sapat sa Mm. pinagdaanan po ng aming mga anak. Sobra, sir. Hanggang ngayon, lagi ko sinasabi, pag inatake yung anak ko, para pa rin ako mababaliw, bumabalik ako sa dating sitwasyon. Mhm. Ano po ang hanap buhay ho ninyo? Mawalang galang po kung po pwede. Kayo, may asawa pa po kayo, Ma'am Girlie? Opo sir, may asawa po ako. Ano ba trabaho naman ni Mister? Ang asawa ko, driver po sir. Driver. Ay nako, mayroon pa namang strike ngayon. Driver sa mga pampasaherong jeep? Hindi po sir, tracking po. Pang-truck, okay lang. Kala ko driver sa pampasaherong jeep, may transport strike ngayon. Kayo po, ano po ang hanap buhay ninyo, ma'am? Ako sir, Oh. sideline po kung anong pwedeng anuhin. Kasi malaking gastusin po. 2,000 kamo yung ginagastusin niyo maliban pa sa iba pang expenses. Opo sir. Hindi ho biro 'yan sa mga katulad ho ninyo, Opo sir, sobrang hindi po. Oo. Kumusta naman? 'Di ba tinutulungan kayo ng PAO, ng Public Attorney's Office sa pangunguna po ni Attorney Acosta? Pagdating po sa usaping legal sir, yes po, sila po ang gumagabay sa amin. Kapag ka po may mga bagay kaming hindi naiintindihan po, Oo. yun po, doon sa kanila kami nagtatanong kasi unang-una hindi po kami mga abogado. So pagka may mga dumadating sa aming papel na hindi namin naiintindihan, pinapabasa po namin sa kanila at pinapa-explain po namin sa kanila. At doon po kami magbabase kung ano po yung magiging hakbang namin mga magulang. Nagmi-meeting po kami, kinukonsulta namin kung ito bang pinagbitingan namin ay pwede namin gawin o hindi namin pwedeng gawin. Kaya gawa ng sila po ang may alam pagdating sa batas. So talagang nanghihingi po kami ng guidelines. Pero pagdating sa pagdidesisyon, pinagmi-meetingan po lahat lang parents yun. Lahat kami involved sa decision po ng isa. Pero sa pagdating sa legal naman na aspeto, hindi kayo pinababayaan ng PAO. Opo sir, hindi kami nila pinapabayaan pagdating sa legal kasi Okay. sila po naman ang mas makakaunawa sa lahat ng papel na dumadating po sa amin. Sa tulong na din po ng aming mga prosecutor po na may hawak ng aming kaso po. Okay, Ma'am Girlie, panawagan po natin sa mga kinaukulan, lalo-lalo na siguro sa pamahalaan para dito sa ipinaglalaban ho ninyo.
nasa inyong pagkakataon, Ma'am Girlie Samonte? Unang-una po, nananawagan ako sa ating pamahalaan ng tulong para po dun sa mga batang hanggang ngayon po ay lumalaban sa kanilang sakit. Naway matignan, mabigyan po ng karampatang gamot, hospital expenses. Kahit po hindi na pera, sir, yung bayad na lang sa ospital, mga laboratories. Mm-mm. At saka matulungan yung mga magulang talaga na hanggang ngayon ang anak nila ay nagdurusa. At sa amin naman pong kaso, naway matignan po ng ating Chief Justice ang ginawa ng judge na nag-consolidate sa kaso ng 35 cases na mga bata. Naway po ma-check nila at matignan po nila dahil may ruling naman na po ang Supreme Court hingil sa bagay po na ito. May guidelines na po na inilabas. Sana po sundin yun ng judge na may hawak po ng aming kaso. Okay. Panawagan ko po sa lahat, naway tulungan niyo po kami magdasal na sana magwagi kung ano man po ang nararapat para sa aming mga anak. Maraming salamat po. Salamat din po, Ma'am Girlie Samonte. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Magandang tanghali po. Okay. Lungkot naman. 5 years na pagkikibaka, pagkikipaglaban. Pero hanggang ngayon, ala pa rin pong desisyon. Talagang ganyan ang korte natin, di ba? Tapos ngayon, yung mga iba't ibang mga kaso na isinampa, criminal cases, gagawin na lamang isa. Ayaw nila. Kung may Supreme Court ruling na yan, kakaiba. Kakaiba po yung mga pangyayari. Bakit? Pagka mayroon bang, Supreme Court ruling, RTC. Saan mas mataas ba? RTC o Supreme Court? Supreme Court ang mataas. Supreme nga, di ba? Pero kayang baliktarin ng RTC ang ruling ng Supreme Court. Mukhang tayo nagtatanong lang, pwede bang i-consolidate ang kaso, iba't ibang kaso na nangyari sa iba't ibang lugar at nangamatay sa iba't ibang panahon, at nagkaroon ng iba't ibang eksperyensya. Pwede ba i-consolidate yung kaso? Kung sinabi ng Supreme Court hindi, bakit? Bakit ganon? Parang, alam mo ba? Ayan, wala akong alam dyan. Buhay nga naman.